Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 na butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Bago ako magsimula, hiling ko po, pwede po ba sabahan niyo ako magdasal sa isang magandang panahon? Para naman mapagdiwang natin at mairaos natin ang ating Soledad ng Maynila Grand Marian Procession. No? Pero ano't ano man ang mangyari, rain or shine, tuloy ang ating prosesyon. No? Tuloy ang ating debosyon sa mahal na Inang Soledad. No? Lahat ito ginagawa natin para sa ating debosyon sa mahal na Ina. Kaya dasal po tayo ha. Pwede po ba yon? Mamaya sa panalangin ng bayan, idadasal natin sabay-sabay. Nais kong simulan ng ating pagdinilay sa isang kwento. No? Ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang binatang anak na minsan lumapit sa kanyang ina at nagreklamo dahil sa hirap ng kanilang buhay. Ang daming daing ng binata. Dahil pakiramdam niya, ang kanilang kalagayan sa buhay, ang dahilan, ang pumipigil para siya ay magtagumpay sa buhay. Yung hirap na pinagdadaanan, yung hirap ng buhay, yung kakapusan, yung kasalatan, yun ang pakiramdam niyang dahilan, kaya hindi niya maabot ang kanyang pangarap. Kaya naman matapos niyang magreklamo sa kanyang ina, inaya siya ng kanyang nanay na lumabas ng bahay. Nagtataka yung kanyang anak, no? Kung bakit lalabas ng bahay, kung saan sila pupunta. Dinala ang binata ng kanyang ina sa isang grocery. Kumuha ang nanay ng isang bote ng tubig na nagkakahalaga ng 10 piso. Matapos bayaran
ang tubig sa halagang 10 piso, tumawid sila sa isang convenience store. At ganun din ang ginawa. Kumuha ang nanay ng tubig. Sing laki ng bote na kinuha sa grocery at binayaran ito sa halagang 20 piso. Siyempre, convenience store, di ba? 20 piso. At panghuli, dumaan sila sa isang restaurant. Hindi sila kumain, kundi umorder ang nanay ng isang bote ng tubig na nagkakahalaga ng 25 piso. 25 pesos. Magkano yung sa grocery? Magkano yung doon sa convenience store? Magkano sa restaurant? Nagtaka ang binata sa mga pinagbibili ng ina. Kaya nang sila'y makauwi, tinanong niya ang kanyang nanay, ano bang gusto mong sabihin? Nagrereklamo ako. Kailangan ko marinig ang sagot mo. Ano ba tong pinagbibili mo? Sabi ng nanay sa anak, Anak, alam ko, madami kang reklamo sa ating sitwasyon. Pasensya ka na kung tingin mo ikaw ay nasa mahirap na lugar at napipigilang magtagumpay. Ganyan din ang mga tubig na binili natin sa iba't ibang lugar. Pare-parehas na tubig pero magkakaiba ng halaga. Depende sa lugar na pinagbilhan. Tignan mo, ang nagdidikta ng kanilang halaga ay ang kanilang lugar. Pero sa totoo lang, pare-parehas lang naman nilang nagagawa ang dapat nilang gawin. Anong ginagawa ng tubig? Pawiin ang uhaw. Ganyan mo tignan ang ating buhay. Hinahayaan mo ang lugar ang magdikta ng iyong halaga. Hinahayaan mo ang lugar ang magdikta ng iyong tagumpay. Porke ba mahirap? Hindi ka nalalago? Hindi ka natutubo? Nasa lugar ba nakadepende ang iyong halaga? Mga kapatid, parang ganito ang tinuturo sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo sa linggong ito. At ginamit niya ang talinhaga ng magsasaka o talinhaga ng naghahasik. Sa Ingles, parable of the sower. Ginamit ito ni Jesus para ituro ang pinagkaiba ng paglago ng mga tao. Sabi nyo nga po, paglago. Ayon kay Jesus, may binhing nalaglag sa kabatuhan. At iba't iba ang paglago ng binhi. Kapag ang binhi nalaglag sa daan o batuhan, tutubo ba ito? Dahil manipis ang lupa, maaring may sumibol. Pero kapag dumating ang matinding sikat ng araw, agad itong matutuyo. Palibhasa, walang gaanong ugat. Nakita niyo yon? Kapag mababaw ang pagtanim sa binhi, konting araw, konting hirap, agad itong matutuyo at walang paglago. Sabi ni Jesus, may binhi namang nalaglag sa dawagan. Ano ba yung dawag? No? Ito yung klase ng halaman na matitinik. No? Ano sabi? Lumago ang dawag at ininis ang mga iyon. Ganyan, kapag ang binhi ay tinanim sa mga lupang may sagabal, may lalago ba? May tutubo?
Wala. Dahil maraming sagabal. Kakainin siya ng maraming sagabal. Pero sabi ni Jesus, may binhing nalaglag sa mabuting lupa. Sa mabuting lupa, nagkakauhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil sa bawat uhay. Kaya pala, no, ang magsasaka, no, inaararo muna ang lupa bago magtanim. Ano ginagawa sa pag-araro? Inaalis muna ang mga bato, inaalis ang mga sagabal, para kapag nagtanim, walang makapipigil. Tutubo, lalago, at sa huli, mamumunga. Kung titignan natin, iba't ibang klase ng lupa ang ginamit ni Jesus sa talinhaga. Pero ang inilalarawan dito, hindi ang lugar ng pagtataniman, kundi ang iba't ibang klase ng taong tinataniman. Iba't ibang klase ng taong tinataniman. Kumbaga, ang pinupunto ni Jesus, nasa tao. Nasa tao nakasalalay ang paglago. Parang ganito. Lahat tayo nagsimba. Tama? Lahat tayo nagdasal. Tama? Naupo, tumayo, lumuhod, kumanta. Pero hindi lahat tutubuan. Hindi lahat lalago. Hindi lahat mamumunga. Bakit? Nasa tao. Tingnan mo ngayon katabi mo, anong tutubo dyan? Ha? Father, tutubuan na siya ng ugat. No? Nakatulog na pala no? 'Di ba? Ganun Iba't iba tayo. Kaya kahit nakaupo yan at nakatingin sa akin, kung ang utak ay nasa, ano ba yung aking uulamin mamaya? Ha? Kung ang isip mo ay, saan ba tayo pupunta mamaya, linggo ngayon? Saan tayo mamamasyal? No? Wala talagang paglago. No? Kahit anong pikit mo dyan, no? Kung paglabas mo, wala ka namang pinakinggan. No? Walang paglago. At ganun din sa buhay. Hindi dahil mahirap ka, hindi ka makakatapos ng pag-aaral. Wala sa lugar. Hindi dahil maliit ka, hindi mo maaabot ang tagumpay. Walang kinalaman ang pagiging salat, kaya hindi ka na mangangarap. Wala. Dahil gaya ng pagsasalarawan ni Propeta Isaías ng salita ng Diyos sa ating unang pagbasa. Ganda. Ang ganda ng ginamit na imahe. Sabi ni Propeta Isaías, ang salita ng Diyos ay parang ulan at niebe. Nakakita na kayo ng niebe? Sa picture. Yan. Alam niyo yung niebe? Snow. Di ba? Yung yellow na lumalagpak sa lupa. Ano sabi? Hindi na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkain at butil na panghasik. Ganda ng salita ng Diyos, no? Parang ulan na pumapatak. Parang niebe na nagiging pandilig. Nagiging pagkain ng halaman na sa huli magdudulot ng bunga. Yan na nagpapatubo at nagpapalago sa tao ang salita ng Diyos. Kaya pala, sige na nga po Lord, mamaya, bahala ka na. Kahit umulan, sa aming prosesyon, dyan kami tutubo. Dyan kami lalago. Takot ba tayo sa ulan? Hindi. Sanay na tayo sa bagyo. Sanay na tayong bagyuhin. Hindi ba? Tayong mga Pilipino, sanay ng bagyuhin. Hindi na tayo natatakot. At tuwing may bagyo, doon tayo natututo. Ang tanong, natuto ba? Hello?
Iyon ang problema, no? Dapat natututo. 'Di ba? Anong gagawin natin pag may bagyo? Anong gagawin para malabanan ang bagyo? Itong tinuturo sa atin ngayong linggong ito, wala sa lugar. Pero kung hinahanap mo ang lugar para ikaw ay lumago, ikaw ang gumawa ng lugar. Nasa kamay mo ang kapangyarihan baguhin ang iyong lugar. Mga kapatid, hindi lugar ang magdidikta ng iyong paglago, kundi ang iyong kapasidad na makinig at matuto. Kaya, hindi din sitwasyon ang magsasabi kung ikaw ay magtatagumpay. Hindi sitwasyon, kundi ang iyong disposisyon. Amen? Amen. Baka po magtaka kayo sa isang linggo dahil may iba po ang lugar ng ating pagdadausan ng misa. Dahil po sa July 16, araw ng kapistahan, ito na po yung huling araw na tayo ay magdiriwang ng banal na misa dito sa ating mismong parokya at simbahan. July 17 po, tayo po'y lilipat na dito po sa kabilang street. No po? Meron po tayo ditong lilipatan na pansamantala sapagkat magsisimula na po ang ating construction ng ating bagong parokya. Kaya po, pansamantala po, sa isang linggo, doon na po tayo pupunta. No? Yung kabilang street po. Pablo Carrion. Yan. Dito po tayo magdiriwang ng banal na misa. Anyway, meron naman po kaming mga ipapaskil na mga signages para malaman nyo po yung lugar na pagdadausan ng ating misa. Malapit lang po, yung kabilang street lamang po. Ano po? At harinawa, no? Ito na po ang magandang simula ng ating mas lalong paglago bilang parokya. Kaya po, sa July 16, inaanyayahan ko po kayong lahat, araw ng kapistahan, magsimba po, 6 p.m., huling misa natin dito po sa ating parokya. Kasama na rin ang pagdiriwang ng ating anibersaryo, ika-17 anibersaryo bilang isang parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Wala sa lugar ang paglago. Ikaw ang lugar kung saan lalago at tutubo ang binhing itatanim sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.